Alright, so for today's video, we'll be doing a full review of the Triumph Daytona 660. Itong Daytona 660 is available in 3 colors. Itong red, may white, and black. Meron tong responsive na 3-cylinder engine with 6-speed gearbox and slip and assist clutch. In terms of power, meron tong 95 horsepower at 11,250 RPM. And yung peak torque niya na 69 Newton meters is available from only 3,125 RPM. And naka-ride-by-wire throttle na rin itong Daytona 660, ensuring na yung bawat ride mo is very precise and optimized. The Daytona 660 also has 3 riding modes: Rain, Road, and Sport. And meron din itong compact na stainless steel sports silencer na sobrang solid ang tunog. Tara, sound check natin. Sobrang agile din ang handling nito thanks to the Showa 41mm big piston forks. Lightweight sports frame and Showa RSU with preload adjustment. And for the tires, you can be confident kasi naka Michelin Power 6 na to. So in terms of grip, alam mong laging meron yan. And for the stopping power, meron tong radial 4-piston calipers, twin 310mm floating discs, and braided brake lines. Meron din tong multifunctional instruments panel with color TFT display. And all LED lighting na rin tong Daytona 660, helping you be more visible on the road, especially at nighttime. And yung tank capacity naman ito is 14 liters with an average fuel consumption of 20 kilometers per liter. Pero syempre, depende na yan sa riding style mo. And tipid ka rin pala sa maintenance nito since ang PMS ng Daytona 660 is every 16,000 kilometers or 12 months, whichever comes first. Comparing sa PMS ng ibang big bike na every 10,000 kilometers or every 6 months. And the SRP of the Daytona 660 is 549,000 pesos. So the Daytona 660 has a seat height of 810mm. So kita nyo naman kung 1 foot down, flat foot natin. And kung big bike rider ka, dapat naman 1 foot down lang kasi yung right foot mo should always be on the rear brake. Pero kung gusto nyo makita pag dalawa, ayan. Ito yung itsura niya pag parehong nakababa. Close to flat foot naman, minimal tiptoe. And it's very light din ha. So the Daytona 660 has a weight of 201 kilograms. So tara, excited na ulit akong ilabas to. Let's go! Alright, so pabalik tayo ng Triumph BGC today. Babalik na natin si Daytona 660. So shoutout pala ulit kay Sir Donnie for lending us the Daytona 660 overnight. At least pag highway tayo pabalik kahapon, di ba? Pero for this part dito sa road test, na-discuss ko na naman earlier yung technical specifications itong Daytona 660. So ito is more of yung feel na lang talaga and yung experience while using this motorcycle. So sa mga nagtatanong kung ano yung posture mo dito sa Daytona, ano to? Legit sport bike. Meron kasi mga ibang sport bike like yung Ninja or yung Tuono ng Aprilia na hindi ka ganun kasubsob eh. And itong Daytona hindi ganun. Dito nakasubsob ka talaga. Ito yung tinatawag na tiis pogi. Kaya siguro one thing I like about this posture, since nakasubsob ka, yung hita ko parang napaka normal ng
position sa pag-grip ng tangke. Wala pa nga tank grips to, so all stock pa to. Pero I'm very comfortable. Hindi naman dumudulas yung kita ko dito sa tangke kahit sobrang shiny. And when it comes to power naman, may ibang tao kasi na parang they feel na baka mabitin sila sa 600cc. Isa na ako dun before, kaya nga tayo nag Z9. Pero for me, hindi ka mabibitin dito. Actually, hindi mo nga masasagad power nito eh. You have power anytime na kailanganin mo. Hindi ka mabibitin sa torque. If you need to overtake, hindi ka maaalanganin dito. For me kasi yung like for example yung Z9 or any liter bike, overkill yung power nun. Swerte ka siguro kung ma-utilize mo kahit kalahati ng maximum potential ng mga ganong bike eh. May kasabihan nga, di ba? It's more fun to ride fast on a slow bike than to ride slow on a fast bike. Pero don't get me wrong ha, hindi slow bike to. This is a very very fast bike, itong Daytona 660. And for me so far sa 2 days kong ginagamit to, again sabi ko nga, hindi ako mahilig sa sport bike talaga, to be honest. I'm more of a naked or adventure bike guy. Pero itong Daytona may spark sa akin. Yan ang sarap gamitin guys. Pero biro, kilala nyo naman ako eh, never ako nag-talk shit eh. Pero kung medyo diskumpiyado pa kayo sa sinasabi ko, feel free to drop by Triumph BGC. Pwede nyo namang i-test ride anytime to. Just make sure lang na naka-riding gear kayo. If you'll ask me, ang kulang na lang dito for me yung na lang, quick shifter, auto blip, like do sa nito, sa kapatid dito na bagong Trident 660 meron na, di ba? Cruise control, okay lang kahit wala. Not a fan of it, or siguro hindi ko palang na-experience yung sitwasyon na talagang kakailanganin mo ng cruise control. Mga tipong sumali ka ng Boss Ironman, no? And talagang siguro ilang oras na nasa straight ka lang, yun siguro mas maganda nang mayroon kang cruise control. Alright, nasa toll gate na naman tayo. So ito yun $1 million question. Babasahin ba? Yes or no? Alright, so I guess we know the answer. Remember, dumaan tayo ng sukat binasa, di ba? Sira po ma'am yung sensor nyo? Sira? Salamat. Naka-side stand pala tayo. Rookie mistake. And in terms of handling naman, napaka-agile and easy to ride nitong Daytona 660. Syempre, hindi ko na kailangang sporty ride to kasi nga sport bike eh. Pero kung nasanay ka sa neutral position ng naked or adventure bikes, pag nakatry ka ng sport bike, ma-appreciate mo din eh, kasi aggressive talaga yung position mo. Teka lang parang hindi ganun ka-aggressive yung niya. Sabi na naka-rain tayo kanina. Kasi kahapon nung pauwi, naka-sport mode to the whole time. And very aggressive ng takbo. So yung kanina yung takbo natin road mode pa pala yun diba? So what more pag naka-sport. Pero ngayon to, pakita ko sa inyo. Nag-shift pa, no? Pero yan, ito yung sport mode.
na tatangayin ka talaga. Kaya pala sabi ko kanina medyo medyo tame yung tunog ng exhaust. Grabe, nag-enjoy na tayo sa ride eh. Biglang sasalubong ganito. Siguro while traffic mag-share lang ako. May recent realizations. So hindi mo na related sa Daytona to So if you guys wanna skip this part, okay lang. I'm sure we all hear yung saying na sa negosyo madalas mong maririnig to na pag mag-start ka ng business, ang talagang mga taong susuporta sa'yo is yung mga hindi mo pa kakilala, and yung mga taong tinatawag mong kaibigan, friends, and probably some family, sila pa yung kumbaga mangbababa sa'yo. So sadly, na-realize ko lang recently na sa content creation pala ganun din. Unfortunately, yung mga taong kinoconsider mo na kaibigan, sila pa yung mangbababa sa'yo. And kung sino pa yung mga hindi mo kakilala, sila pa yung talagang makikita mo na susuporta ang tunay sa'yo. So ba't ko ba sinishare to? Ako naman kasi, anything na na-experience ko dito sa journey na to, dito sa content creation, gusto ko lang din i-share kasi I'm sure may mga content creator din dyan na dadaan sa mga pinagdadaanan ko ngayon. And if that happens, okay lang yan. Don't tolerate any toxicity. Seryoso. Kung merong mga toxic na tao sa circle nyo, alisin nyo lang yung sarili nyo sa sitwasyon na yun. Remove yourself. Hindi naman paramihan ng kaibigan ngayon. Actually, it's much better nga to keep your circle small. Pero alam mong tunay lahat yun. So yun lang naman guys. Bottom line, enjoy the journey. Pampaganda ng storya nyo yan, ng journey nyo. Alright, commercial over. Going back to Daytona 660. Ayan torque and power for days. Hindi ka mabibitin dito. Sa nagsasabing 660 lang yan. Kahit liter bikes pa yung ka-ride mo, hindi ka naman may iwan. Yun naman ang mahalaga diba? Hindi mo man sila maunahan, hindi ka may iwanan. Makahabol at makahabol ka. And pag nadaan kayo sa traffic, doon ka naman mauuna. Kasi mas magaan and mas manipis yung dala mo, diba? Mas madaling sumingit. Yung mga liter bike, mabibigat sobra, ang laki. Ito na ang rush hour digmaan. Pauwi pala, ADV 160 na ulit tayo. So good luck sa atin sa traffic. Ayun, service road gaming na naman tayo. Pero okay na rin palang nadaan tayo sa traffic para makita nyo kung gaano kadali i-maneuver and i-filter through traffic itong Daytona 660. Ayun, dito yung traffic C5. Pero alam naman natin na traffic din dito sa BGC. Given na yan. So kung naka-sport bike kayo, naipit kayo sa traffic, take time to stretch. Kailanganin nyo yan. Lalo na kung Tito age na kayo. Buti na lang, kasya tayo sa gitna. Nakaka-andar-andar. So kung beginner rider kayo, tapos gusto nyong mabatak sa traffic, di ba? Paano sumingit-singit, mag-filter. Dito, pasyal kayo dito. Sakto nyo ng mga rush hour. Alright, stretching time ulit. Alright. Yun lang talaga traffic sa kanto na yun. Gusto ko rin pala itong part na to, itong carbon fiber. Kasi syempre, since sport bike to, nakasubsob ka, laging kita mo tong part na to ang gagabihin tayo pa uwi nito. Tapos service road gaming pa. So since traffic pa, kaya hindi masayang oras, let's discuss muna yung mga makikita nyo dito sa instrument panel. So meron ka ditong navigation na arrows. So nasa ko ngayon sa gear indicator. Pero mga makikita mo dito, gear indicator, yung RPM mo, main menu, trip 1, fuel status real time, temperature, service interval kung kailan yung susunod mo na PMS, brightness nung panel. Yun. And if you go naman sa menu, sa main menu, meron kang riding modes, rain, road sport, bike setup, yung traction control, indicators, pwede mong i-tweak yan. So going back, so sa main menu, bike setup, trip setup, display setup, and reset to defaults. So yun, ay go na pala. Bakbak naman tayo. Alright,
Maraming traffic dun. Napakaano nito, sporty, nimble. Kung mahilig kang banking, the Daytona 660 is for you. Sobrang enjoy talagang gamitin ito. Alright, so malapit na tayo sa Triumph BGC. For sure, mamimiss natin tong si Daytona. Yeah, had so much fun sa 2 days na yun. Alright, so if you wanna go to Triumph BGC, kasama niya lang yung Lotus dito sa building. Then Triumph is nasa 2nd floor. And if you're looking for Vespa scooters, marami rin sila ditong selection. Nagbebenta rin sila dito ng ng Ninja 400 tsaka ADV 160 dito sa Triumph. Manila Automotive in the house, and the main man of Triumph BGC, Boss Donnie. Tara, pasok muna tayo. Sir Austin, Sir Donnie. So ulitin, brother. Thank you. ADV, na-miss kita. First time nating nawalay kay ADV. Alright, so balik tayo sa ADV Gaming. Sobrang na-miss natin sa ADV, pero overnight lang naman. And safe na safe din naman to dun ka, no, sa Triumph. Yun lang ang nami-miss ko pag naka-ADV ako. Walang tunog eh. Pero in terms of comfort naman, walang tatalo dito sa ADV. Anong nangyari kay ate? Sana okay lang siya. Recently may nakita rin akong viral video yung babae nasagasaan dito sa BGC. Tumatawid lang siya sa pedestrian, then yung SUV yun, tinumbok siya. Siguro beating the red light. And dahil kasi sa sobrang traffic dito sa BGC, yun ang nangyari. Yung mga driver, masyado na sila nagmamadali. Sige, diretso bro, kamote gaming tayo ngayon. Wala, siyam maabutin natin dito eh. So halos 1 oras pa ang biyahe natin, guys. So buti na lang may chigi tayo. Napakadali ng navigation. Ay bro, Lambo. Pero ba dyan, test ride? Tuwing dumadaan ako dito sa BGC talaga eh, parang akong sinasampal ng kahirapan. Yan o, Lambo. Join tayo. Yan guys, yung Porsche, yung Lambo. Hindi ako familiar sa mga model eh. Wala po tayong magagawa, pare-parehas tayong ipit. And tinaas ko rin pala ng konti itong chigi natin. So for me, mas okay yung visibility. Uy! Hindi po marinig yung komentary ko. Ayun na. Nangangamoy road rage na to, guys. Let's go, let's go. May bago namang bubusin na. Ang daming mainitin ang ulo dito sa BGC ah. Nice car, sir. Buti pa dito sa may SM Ora, mas maluwag. Yon, C5 Gaming. So nakalusot na tayo sa traffic ng BGC. Tingnan nyo ah, C5. C5, tada. Pulang pula. Alright, buti na lang din ah, kasingit-singit pa rin kahit pa paano. Pero kung naka 4 wheels ka dito, naka good luck. Pero pag naka ADV ka talaga, legit walang pagod eh. Versus kung big bike ang dala mo dito, ramdam mo yan. Dati ito yung laging cause of traffic dito. Oh, tong bottleneck na to. Buti naman sinarado na. Laking bagay pag meron kang blind spot detection. Kasi pag ganitong heavy traffic, talagang yan, kung saan may sumisingit. And much better nang meron kang visibility dun sa blind spot mo. Kumbaga added safety. Alright, so medyo moving na dito. Buti naman. Pero himala ah. I mean, hindi ganun ka-traffic yung sa service road. Pero ayaw kong banggitin yun eh. So usually pag sinabi mo yun, biglang biglang lalabas yung traffic.
And gusto ko lang pala ulit pasalamatan si Sir Donnie of Triumph BGC. Syempre kung hindi naman dahil sa kanila, hindi tayo makakatry ng mga matitinding big bike, di ba? And for me, yung Daytona, yun ang nagbukas sa akin, nag-open ng eyes ko sa mga sport bike na pwede rin pala. Kaya ngayon, excited na akong makatry ng iba pang sport bike sa ibang brands. And by the way pala guys, road to 11,000 subscribers na tayo dito sa YouTube. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Alright, ito na yung traffic. Sabi na, spoke too soon kanina. Alright, so gapang gaming tayo ngayon dito sa service road. So thanks for watching today guys. Kita-kita sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.